Natin sa technical specs ng motorsiklo na to, ako dito, although hindi naman talaga kaiba kasi the usual na lahat ng cruiser bike is meron na mga ganito. Andito sa gilid yung susian nyo. So ang kanyang front section dito mismo sa rider's view, kung mapapansin natin yung kanyang fuel gauge, ko nandito naman na lahat ng mga indicators, including na rin yung turning lights, turning lights or signal lights, check engine kung meron man, then fuel gauge. Hindi ko lang alam kung sa gear shifting meron din, pero isa lang ang observe ko dito, this one is naka-digital na. Then, ano mga Dre, andito pa rin tayo sa may Motobida Phase 2 North Caloocan. So which is ayan, katulad doon sinabi ko sa inyo last time is meron tayo mga dito ang bagong i-review na motor. So ito yung tinatawag natin na Benelli Moto B Evo E200. So syempre before natin alamin yung technical specs nito, kabuuan na meron dito mismo sa motor na to. Then also, kung magkano nga ba yung price. Siyempre, katulad nung lagi natin sinasabi, intro muna tayo. Yeah. Alam naman natin ang karamihan din mismo sa mga Pilipino is typically hindi lahat scooter ang gusto. Meron yung mga iilan sa atin na meron din gusto ng sports bike, sports naked, then also, pati na rin yung mga cruiser and classic style na mga bikes na nag-i-exist ngayon dito mismo sa market. So, kasali na doon mismo si Moto B, si Benelli Moto B 200 Evo, which is nakikita na natin mismo ngayon dito sa harapan. So, katabi siya mismo nung Cafe Racer 152 na to. So, pagpasensyahan nyo na. So, ayun. So, alamin nga muna natin kung ano meron dito anong meron na specs dito mismo sa motorsiklo na to. So, natin sa technical specs ng motorsiklo na to. Si Benelli Moto B 200 Evo is merong overall engine displacement na 197cc. Then also, naka single cylinder, 4-stroke. Tapos naka 2 valves na rin siya. So, transmission type, chain multiplate, manual transmission, naka 5-speed na rin. Then also, ang valve train nito is naka overhead valve na rin. Bassinet type naman ang frame nito. Then also, ang starter nito is naka electric intake na rin. Fuel injected, no ABS, pure classic. Napakaganda ng motorsiklo na to. So, naibigay ko na rin halos lahat ng mga technical specs na meron dito mismo sa motorsiklo na to. Ngayon, alamin natin kung anong meron sa kanya. Tara, samahan nyo ako. Kita ko na ng konti para at least ma-emphasize ko yung view mismo sa pinaka-uunahin natin ngayon, which is yung kanyang aesthetic look design ng pagka-classic. So, napapansin natin, meron siyang bilog na headlight sa harap, plus meron siyang bilog na signal and turning lights dito mismo sa magkabila, left and right portion. Then obviously nakikita natin na yung port niya dito mismo sa kanyang front, since ito ay naka-telescopic port suspension. So mamaya babalikan natin yan. Then ayan, obviously retro type classic na cruiser bike itong nakikita natin yun dito mismo sa harapan natin. Okay, so ano nga bang meron dito sa kanyang light system sa bandang front? So katulad nung sinabi ko kanina, may pagka-classic look ang style niya. Pero hindi ibig sabihin na bagong unit to is kailangan sumunod na nila sa standard na at least naka-LED light. So, depende sa manufacturer ng motor yan. Kung gusto nila i-retain yung kanilang halogen type or naka-bulb type na ilaw, katulad nito, dito mismo sa kanyang front, walang problema sa kanila yun. Since ito is bulb type pa rin ng ilaw, and also it helps to emphasize yung actual na old school na classic cruiser bike look dito mismo sa motorsiklo na to. So, bukod pa dyan, dito mismo sa magkabilang turning lights na to, sa left and right portion, is pareho pa rin naman naka-orange bulb type yung gamit nila. So, since napakaganda at napakaangas ng looks nito, is ina-emphasize pa rin naman nito yung kanyang classic look design dito mismo sa cruiser bike na nila mismo na 200cc. Okay, so bukod pa dyan, mapapansin natin, punta tayo dito mismo sa kanyang baba.
sinabi ko kanina, naka-telescopic port na rin po ito. Then also naka-disc brake na rin. With matching yung kanyang dual piston caliper na brake calipers dito mismo sa may bandang front. So bukod pa dyan, napakalaki ng ganyang ulong since ito ay cruiser bike. Ang actual size ng kanyang gulong, is maabot ng 90 by 90 by 17 dito mismo sa harap. Then cordial naman ang brand ng kanilang tires na ginamit dito. So matik agad, itong type ng gulong na to kapag ganitong style na ito, medyo may pagka off-road style kasi yung kanyang gulong dito sa harapan. Then also, ang kagandahan kasi dito mismo sa kanyang front, kahit na wala siyang engine cover, since ito nga ay cruiser, is ginawa nila na extended yung kanilang front fender dito mismo sa harapan to lessen the dirt intake doon mismo sa may engine room, tsaka dito mismo sa parang radiator type nila dito sa may bandang baba. Dito mismo, ayan. Okay. So, mapunta tayo dito mismo sa kanyang front. Kung mapapansin natin, kanyang front section dito mismo sa may rider's view. Kung mapapansin natin, yung kanyang fuel gauge, tingin ko nandito naman na lahat ng mga indicators, including na rin yung turning lights or signal lights, check engine kung meron man, then fuel gauge. Hindi ko lang alam kung sa gear shifting meron din. Pero isa lang na obserbahan ko dito, this one is naka-digital na. Then meron lang siyang isang button dito. So bilog na may pagka-classic. Then also, tingin ko nandito na rin lahat ng indicators. So, hindi ko pa kasi nakikita pero try ko mamaya ilagay dito yung image dito sa gilid para makita natin yung actual na itsura ng kanyang instrument panel or nung kanyang instrument panel dito mismo sa kanyang gitna. Okay, so punta tayo dito mismo sa kanyang right side. So, meron dito para sa headlight. Start button. Yung nagkakamali. Then I think para to sa signal lights, kung hindi ako nagkakamali. So ito yung sa right side. So medyo kakaiba yung controls na ito. So maninibago ako dito. So I think dito mismo yung right side na controls. Excuse me, mali pala. So headlight, yung power or yung kanyang electric start. Then yung right signal light niya dito mismo sa kabila, sa mismong right side mismo ng controls. Then dito naman high beam and low beam section, horns. Then also yung kanyang left side na signal light. So pwede natin pala i-activate ito. Medyo napapatanong na ako dito kung pwede ba natin i-activate ng sabay ko. Pero sige, siguro susunod na lang muna yon. Okay, so next one ako dito, although hindi naman talaga kaiba kasi the usual na lahat ng cruiser bike is meron lang nakaganto. Andito sa gilid yung susian nyo. So andito yung key, andito yung keys nya dito mismo sa may left side nung motorsiklo. So kung mapapansin nyo, ayan, andito siya. So dito natin po pwede buksan yung motorsiklo anytime na gustuin natin. Plus, eto, overall looks ng design ng kanyang fairings. Plus yung kanyang tangke, may kalakihan din. Napakaganda, sulit na sulit. Bagay na bagay dito mismo sa actual na itsura nung kanyang design dito mismo sa cruiser bike na to. So alamin natin ngayon kung ilan ang fuel tank capacity na meron dito kay Benelli Moto B. So ang pagkakaalam ko kasi na ang fuel capacity nito mismo sa kanyang gas tank is umaabot ng 11.8 liters. Okay, so may kalakihan, marami-rami may kakarga natin, and at the same time may kasiguraduhan tayo na matipid yung gas consumption nito since na ito ay naka fuel injected natin. Although kahit na 200cc ito, so maraming gas, fuel injected, panigurado matipid yan. So ito, another that one, kickstart present. Siyempre since ito ay cruiser bike na may cruiser classic bike, ayan, so nagpaganda sa aesthetic niya lalo yung kanyang medyo kupad na makina dito sa gilid. Foot pegs dito mismo sa front, kuwang-kuha talaga yung kanyang itsura nung cruiser style na bike, pati yung kanyang frame na naka-bassinet type. Ng gilid, foot pegs, yung lalagyan ng battery obviously nandoon. Then also another foot peg sa rider side stand, yun lang ang available dito mismo sa cruiser na to. Then also yung busina,
So I think medyo may kaliitan to. So kung trip nyo palitan ng malaki, mas mainam. So wala namang problema doon. At least papalakas nyo yung busina. Then also, meron siyang parang radiator dito mismo sa harapan. Ayan. So tingnan natin. Ito. Plus yung may pagka elegant looking na kanyang exhaust is nandito rin. Foot pegs for OBR. Yan yung kanyang side pairing. So yung mismo guard dito mismo sa gilid. Ayan. Napakaganda ng silver design. Wow, sa totoo lang. Ayan. So isa yan sa mga nagpapaganda mismo dito sa motorsiklo na to. So another than that, yung kanyang upuan syempre, nakikita yung kodigo natin. Hindi naman tayo ganun matalino, aminado naman tayo. Ayan, syempre. So cushions, napakalambot, napakaganda. At tingin ko napaka-komportable din itong isakyan kapag once na bumabiyahe ka, since na kutub po rito is naka-upright position ka nito eh. So kung sa mga trip na gusto nyo papalitan yung handlebar nito pag once nakapag-avail na kayo nito, pwede pataasan nyo pa kung gusto nyo. Ayan, so tingin ko magmumukha pag ginamit nyo, tapos pinamodify nyo ng konti, magmumukha Harley Davidson na to eh. Ayan, so then also sa OBR, medyo may kaliitan ng konti pero komportable. So maganda-ganda rin na rin to. At ang kakaiba pa dito is nasa gilid yung grab bar nya. Wow, very accessible. So bukod pa riyan, naka swing arm na rin po ito. Plus dual caliper piston na rin yung kanyang calipers dito mismo sa kanyang rear. Then also naka disc brake na rin yung kanyang rear brakes. Plus ito, pagkaalam ko naka sub tank na rin, naka twin sub tank na rin ang kanyang rear suspension sa likod, since ito ay naka dual shock suspension. Ayan, so ito medyo konti lang may explore natin pero masasabi ko ang ganda talaga eh. So bukod pa dyan, extended yung kanyang fender dito, yung fender dito sa likod, which is sakop na sakop yung buong upper part portion ng kanyang gulong. Then also yung kanyang tire hugger dito mismo sa likod na po pwede natin paglagyan ng plate. And also meron na din plate light sa bandang taas. So pinakagandaan dito. So since etong lahat ng light system nyo dito sa may bandang likod is naka valve type pa rin, including na rin yung tail light tsaka yung signal lights, maganda pa rin ang quality ng liwanag na kaya ibigay nito kapag once na i-stop tayo or mag-brakes tayo. So punta tayo muna dito sa may bandang likod. Ito medyo may mas malaki to doon compared doon sa likod, yung kanyang tire size. So since cruiser bike nga, so katulad nung sinabi ko kanina, may pagka off-road yung type na tire, yung tire na ginamit dito. Then also ang brand nito is same din, Cordial din ang ginamit. So ang size nito in overall is nasa 130 by 90 by 15 naman yung kanyang laki or yung kanyang actual size na gulong dito sa may likod. So medyo may kababaan to, o yung mas maliit ang radius nito compared to dito mismo sa may front, since na naka by 17 ang gulong. Ayan, naka by 17 po yung gulong nito dito mismo sa may bandang harapan. Natin yung kanyang kadena dito mismo sa may bandang likod, yung sprocket set nya. So yan, medyo may kalakihan din. So ito, wala akong idea kung ilang bang sukat na ito, pero ang kagandaan kasi dito mismo, totosin dito mismo sa unit na to is naka sprocket cover na to. So yung kadena niya mismo meron covering dito mismo sa taas, which is helps to protect yung quality ng chain na meron dito mismo sa bike na ito. So ayun, yan, other informations nandito mismo sa Moto B200 Evo na to. So ang current na ground clearance niya is 150mm, so medyo may kapabaan dito ng konti. Meron din itong dry weight na 156 kg, and also ang kanyang cooling system naman is naka oil cooled na rin po itong motorsiklo na to. So ayun, so sit-high test muna natin itong motor na to. Tingnan natin kung Asian friendly nga ba itong bike na to, since medyo may kapabaan din ang kanyang ground clearance. Okay, so yun, truth as always. Tingnan muna natin.
Ayan. Taasan natin ng konti dito. Okay, so since magbabayong ko ang kanyang ground clearance, although pinto lang ang water, pero hindi siya nakakatakot tayo since nakakakot sa balance na pareho nakalakad kong pa ako. Pero, medyo may patakasan natin ng konti, pero mag-ilo ka lang ang 5.5 height. So, wala na kami yung hindi ko pang bagay na makakapagpigil ng struggle sa Asian height dito. Pag sinakyan mo to, o kung puro tao hindi siya so, isang yan, maganda rin kung tutusin, medyo may kababaan. And at the same time, hindi siya maghirap talaga in terms na habang pinadrive mo to, or kahit na maka-idle ka. So, yun. Kasi natin ikutin yung motor na to, then also nalaman na natin yung technical specs niya. So ngayon, alamin naman natin ngayon kung magkano ang presyo ng motorsiklo na to. So, pinaka SRP ni Moto B Evo 200 or Moto B 200 Evo is maabot ng 125,000 pesos. So, kung magda-down payment ka, kukunin mo siya ng installment, down payment mo lang dito is 25,000, makakukuha mo na itong motorsiklo na to. So, tulad ng sinabi ko last time, 6 mode of payments kay Moto Bida. Meron tayong 6, 12, 18, 24, 30, and 36 months of mode of payment. So, 6 months muna tayo. Meron tayong 20,034 pesos dito for 6 months. 12 months naman is 10,947. 18 months naman is 7,918. 24 months naman is 6,403. Then 30 months naman is 5,494. Then also 36 months is 4,889 pesos only. So yun yung kabuuan ng monthly amortization niya per terms of payment na meron dito mismo sa motorsiklo na to. So again, hanggang dito na nga lang muna tayo kung tutusin mga drep. Maraming salamat. Stay tuned sa mga susunod nating videos. So yun, Jobs out. Yeah.